At gaya ng napagkasunduan natin, dito natin iaalay sa Grotto ng Mahal na Birhen ang ating mga diploma. At ngayong naialay natin ang ating diploma sa Mahal na Birhen, isasabihin sana ako sa iyo eh. Ha? Ano yun, best friend? Sa Maynila na ako mag-aaral ng kolehiyo at doon na rin kami titira ng mga parents ko. Ha? Baka hindi na tayo magkita. Ang layo kasi nitong probinsya natin sa Maynila eh. Ganun ba? Ako kasi dito lang sa probinsya natin magkokolehiyo eh. E di magsulatan na lang tayo. At ipagdadasal ko na sana makapasyal ka dito sa probinsya natin kahit paminsan-minsan. O sige, basta eto ang kasunduan natin. Magsusulatan tayo. At pagtapos na tayo ng kolehiyo, ay dito ulit tayo magtatagpo para ialay ang ating diploma sa Mahal na Birhen. Sige best friend, basta wag mong kalilimutan ang kasunduan natin. At ang motto natin na study first, okay? Deal? Okay best friend, deal. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa may simbahan ng Longos, Calayan, Laguna upang dito ikwento ang aming kwentong comics ngayon. Heto na naman pong muli ang aming tandem para maghatid na naman sa inyo ng kwentong may aral sa buhay. Dito lamang sa Kwentong Comics Vlog. O tita, simulan mo na po ang kwento. O sige, makinig kang mabuti. Minsan, may matalik na magkaibigan na laging nagtatagpo sa Grotto ng Mahal na Birhen malapit sa simbahan sa kanilang lugar. Akala ko best friend, hindi ka na darating eh. Pwede ba naman yun? Eh may kasunduan tayo. O tara na best friend, doon na tayo sa Grotto ng Mahal na Birhen at magpasalamat tayo ngayong graduate na tayo na high school. Okay best friend. Nagkasundo silang dalawa na doon magkikita sa oras na makagraduate sila ng high school. O best friend, pareho na tayong graduate ng high school at gaya ng napagkasunduan natin, dito natin iaalay sa Grotto ng Mahal na Birhen ang ating mga diploma. At ngayong naialay natin ang ating diploma sa Mahal na Birhen, isasabihin sana ako sa iyo eh. Ha? Ano yun, best friend? Sa Maynila na ako mag-aaral ng kolehiyo at doon na rin kami titira ng mga parents ko. Ha? Baka hindi na tayo magkita. Ang layo kasi nitong probinsya natin sa Maynila eh. Ganun ba? Ako kasi dito lang sa probinsya natin magkokolehiyo eh. E di magsulatan na lang tayo. At ipagdadasal ko na sana makapasyal ka dito sa probinsya natin kahit paminsan-minsan. O sige, basta eto ang kasunduan natin. Magsusulatan tayo. At pagtapos na tayo ng kolehiyo, ay dito ulit tayo magtatagpo para ialay ang ating diploma sa Mahal na Birhen. Sige best friend, basta wag mong kalilimutan ang kasunduan natin. At ang motto natin na study first, okay? Deal? Okay best friend, deal. Basta, dito tayo sa lugar na ito magtatagpo para sa kasunduan natin. Oo best friend, makakaasa ka. Hindi pa kasi uso ang cellphone noon at tanging sa sulat lamang nagkakaroon ng komunikasyon. At ganon na nga ang nangyari. Nang magkalayo ang magkaibigan ay lagi silang nagsusulatan. Masayang masaya sila kapag nakakatanggap sila ng sulat mula sa isa't isa. Noong una ay halos linggo-linggo silang nagsusulatan. Pero hindi nagtagal ay naging madalang na ang natatanggap na sulat ng taga-probinsya mula sa kaibigan niyang naninirahan na sa Maynila. Hanggang sa tuluyan nang hindi sumagot sa mga sulat niya ang kaibigan niyang nasa Maynila.
pero naisip niya na baka busy lang ito sa pag-aaral. At naniniwala siya na muli sila magkikita ng kanyang matalik na kaibigan. At tutuparin nito ang kanilang napagkasunduan na sa lugar na iyon sila magtatagpo kapag sila ay nakatapos na ng kolehiyo. Lumipas pa ang ilang taon ay nakagraduate na ng kolehiyo ang taga-probinsya at masayang-masaya siya ng araw na iyon dahil nakatanggap siya ng sulat mula sa kaibigan niyang nasa Maynila. At naisipan niyang sa kanilang tagpuan, basahin ang kanyang natanggap na sulat. At matapos niyang ialay ang kanyang diploma sa mahal na birhen, ay binasa na niya ang sulat. Congratulations sa iyong pagtatapos ng kolehiyo. Alam ko nandyan ka ngayon sa tagpuan natin para sa ating kasunduan. Pero patawarin mo ako kung hindi ako tumupad sa ating kasunduan at sa hindi ko napagsagot sa mga liham mo. Napariwara ang buhay ko nang mag-aaral ako dito sa Maynila. Sinuway ko ang utos at payo ng mga magulang ko. Napasama ako sa mga maling barkada. Natuto ako magbisyo. At dahil doon ay natukso din ako sa maagang pagkaasawa. May asawa na ako at 2 anak. Kaya't hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. At ang tanging kinabubuhay lang namin ng pamilya ko ngayon ay ang pagiging construction worker ko. Huli na, baka pagsisiyan ko ang lahat. Pero masaya ako para sa iyo. Dahil tumapad ka sa kasunduan natin na makapagtapos ka ng pag-aaral. Isa kang tunay na kaibigan na mapagkakatiwalaan at handang tumupad sa ating kasunduan. Malungkot man pero masaya na rin siya dahil nalaman na niya ang tunay na nangyari sa kanyang matalik na kaibigan. At ipinangako nito sa sarili na papasyalan niya ang kanyang matalik na kaibigan upang ito ay tulungan at damayan at para sabihing hindi pa huli ang lahat para sa kanilang kasunduan. Kayo mga viewers, sumira na rin ba kayo sa inyong napagkasunduan? Ace, magpaalam na tayo sa kanila. Opo, tita. Muli ako po si Rani Dayo, ang inyong tagapagkwento. At ako naman po si Arjoy Padalian, your one and only cameraman. Magkita-kita po tayong muli sa aming susunod na kwento. Dito lamang sa nag-iisang Kwentong Comics Vlog. At huwag niyo pong kalilimutan ang lagi naming hiling na mag-like, share, and subscribe. Bye-bye! God bless us all!